Sa isang burol sa timog, habang sumisikat ang araw sa mga abo ng nasunog na kampo, isusulat muli ang kasaysayan. Ito ang kuwento ng pagbagsak ng isang kaharian at ang pagbango ng isang pinuno na itinakda ng tadhana. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng hatin, humanda ang mga kabalyero ng krusada para sa kanilang huling laban. Mula sa langit, bumubuhos ang mga pana ng Muslim na parang mga bagyo ng bakal, at sa gitna ng kaguluhan, umangat ang bandila ni Saladin, ang pinuno ng Ayyubid, ang piniling tagapagtanggol. Ang ika-4 ng Hulyo, 1187, ay nagmamarka sa pagtatapos ng isang panahon, at ang pagsilang ng isang bagong kaharian ng Islam. Ngunit si Saladin ay hindi ipinanganak na hari. Siya ay si Salah al-Din lamang, anak ng isang opisyal na Kurdish, isang batang lingkod sa Syria. Noong 1169, pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang tiyuhin na si Shirkuh, naging vizier si Saladin ng Egypt. Nang mamatay ang huling caliph ng Fatimid noong 1171, tinapos niya ang pamumuno ng Shiite, na nagpasimula ng isang bagong panahon ng Sunni na nagpabago sa rehiyon magpakailanman. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang dating amo, si Nur ad-Din, sinamantala ni Saladin ang kanyang pagkakataon. Lumawak siya sa buong Syria, kinuha ang Damascus ng walang dumanak na dugo, at nakuha ang Aleppo noong 1183. Ipinanganak ang Imperyong Ayyubid. Ngunit alam niyang darating pa ang tunay na hamon, babalik ang mga krusada. Noong 1183, inatake ni Saladin ang kaharian ng Jerusalem, ngunit umatras. Pagkatapos, lumampas sa hangganan si Lord Reynald ng Chatillon, inatake ang mga caravan ng Muslim. Sumumpa si Saladin sa susunod na magkita sila, mamamatay si Reynald. Tagsibol, 1187. Nagtipon si Saladin ng 30,000 kalalakihan, kasama ang kanyang mga general. Nakaharap sa kanila ang 20,000 ni Haring Guy, desperado, uhaw, at nakatakdang mapahamak. Kinubkob ni Saladin ang Tiberias. Kinagat ni Guy ang Pain, uhaw at pagod, nagmartsa ang mga krusada sa isang patibong. Sa gabi, nanonood ang mga Muslim, puno ng pag-asa. Bukas, kanila ang tagumpay. Dala ng bukang liwayway ang takot. Bumagsak ang mga pana ng Muslim, nasunog ang damo, nagkawatak-watak ang mga linya ng krusada. Bumagsak ang tunay na krus, kasama nito, bumagsak ang moral ng mga Kristiyano. Lumuhod ang mga nakaligtas sa harap ni Saladin. 200 Templar ang pinatay, ngunit pinatawad si Haring Guy. Tinupad ni Saladin ang kanyang salita, pinugutan ng ulo si Reynald ni Saladin mismo. Para kay Saladin, ang digmaan ay tungkol sa katarungan. Sa tagumpay sa hatin, nilibot ni Saladin ang mga kuta ng krusada. Pagsapit ng Setyembre, nakatayo siya sa harap ng Jerusalem. Ngunit sa halip na pagpatay, nagpakita siya ng awa, hinayaan ang mga Kristiyano na tubusin ang kanilang kalayaan, isang bihirang gawain sa mga panahong iyon. Noong Oktubre 1187, bumalik ang Jerusalem sa kamay ng mga Muslim. Nagdasal si Saladin sa Al-Aqsa. Ang kanyang pagpapakumbaba ay nagpakilos maging ang kanyang mga dating kalaban. Nagsimula ang ikatlong krusada, ngunit nanatiling hindi nila maabot ang Jerusalem. Sa kasaysayan ng digmaan, ang ilan ay ipinanganak upang manakop, ang iba ay pinipiling mamuno ng may karangalan. Saladin, mandirigma, pinuno, tagapamayapa, patunay na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa espada, kundi sa pusong pumipili ng awa.